Nako, eto na. Senador Bongo, damay dito sa ICC. Nagsalita na ang ICC tungkol dito sa kinasasangkutan ni Senador Bongo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay heto, mainit-tinit pa. Nagsalita na ang ICC. Nako po, itong si Senador Bongo ay damay. Mga mahal kong taga-subaybay, wag po kayong alis. Ibabahagi ko po sa inyo itong latest update tungkol dito sa usapin ng ICC. At siyempre nadamayo dito itong si Senador Bongo, mga kaibigan. Nako, ay matindi ito. Isang like muna mga kaibigan sa video na ito bago tayo magpatuloy. At siyempre sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Mainit na sa Pinoy ito dahil itong si Bongo ay kung mapapanood natin sa kanyang mga interview ay nagpapaawa ho. Pasensya na sa audio ko at ako ay namamalat. Itong si Bongo ay sino ba si Bongo, mga kaibigan? Wag na wag po nating iboto to. Si Bongo ho ay maraming kinasasangkutan dito sa Republika ng Pilipinas na kahindik-hindik. Nandyan ho ang plunder. Ito po ay kasangkot di umano ni Digong sa mga pangungurakot ng pera ng taong bayan. Bilyonis ho ito. Kaya nga ito may kaso diyan ho na kinasuhan ni Trillanes. Siya din ho ay nasasangkot dito sa Wesley Barayoga case na isiniwalat ni Colonel Garma. Siya din ho ay nasasangkot dito ho kay Digong Duterte diyan ho sa Davao, dito sa tinatawag na mga tukang. At siyempre nung panahon na nanunungkulan bilang presidente itong si Digong ay siya di umano ang bagman. Yan lahat tong mga nabanggit ko sa inyo ay nagbase ho tayo sa mga lumabas na investigasyon. Doon po tayo nagbatay at nagbase rin po tayo sa mga na-file na kaso sa kanya, mga kaibigan. At mayroon pa ho akong hindi nabanggit kung saan kasangkot itong si Bongo in relation kung bakit po natin nabanggit ito. Makikita po natin sa kanyang bawat interview ay nagmamalinis, nagpapaawa, ipik, mayroon pang paiyak-iyak, anak ng kalukuhan. Patuloy pa rin ang iyong pambubudol mga kaibigan, yun ang po ay pinadaanan ko lang sa lahat ng hindi nakakaalam. Mga kaibigan, wag po tayong maniwala sa maamong mukha na lumalapit sa inyo tumaharap. Nawari maamon to pa, batangkal uban ho. Ang nananalayad tayo sa kanyang mga dugo ay kabaliktaran ho. Kahindik-hindik ang kinasasangkutan po niyan na mga kaso dito sa ating Republika ng Pilipinas. Inuulit ko. But sa puntong ito mga kaibigan, ay ibabahagi ko po ito sa inyo. Nadamay itong si Bongo dito sa usapin ng ICC. Para po sa lubos nyo pong pangunawa, ito't ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan. Ipaplas ko ho diyan sa screen at nang makita nyo po, pwede nyo pong i-screenshot para na sa ganun na mabasa nyo po at may record kayo. Heto, yan po buhat sa Pilipinas Today. At nandiyan po ang larawan din ni Bongo, ni Digong Duterte at itong ICC. Mga kaibigan, ano po ang sinasaad kung bakit nadamay itong si Bongo? Ito po at babasahin ko. Dating hampol Tatay Digong nyo. Aba, ano ibig sabihin nun? So dating hampol Tatay Digong nyo. Huwag mo sabihin ang Tatay Digong nyo. Tatay mo lang yan at yung tagasunod. Hindi ko tatayan. Siyempre pag tumawag ka ng tatay sa isang tao, yun ay pwedeng maging huwaran. Magandang ugali, nandun na lahat.
Pag sinabing huwaran, pwede ba natin tawa? Sa akin lang ha, sa aking public opinion. That is my own public opinion, my own perception. Nako, hindi pwede sa aking criteria yan. Yung mga ginawa ni Digong para maging qualified na tawagin tatay. Tama ho, may ginawa siya sa bilang isang presidente ng Pilipinas noong panahon siya ay nanunungkulan. But hindi ho license yun. Hindi batayan yun. Para may race ang ginawa niya dito sa usapin na walang pakundangan na pagpaslang, pagkitil ng buhay, na inutos niya yung iba. At yung iba ay siya mismo ang gumawa. Kaya nga, mayroon siyang kaso. Yan po sa ICC. Crimes Against Humanity. Diba? Yan ang gandang tawagin ng isang tao na tatay kapag ang kanyang kalooban, kaugalian, ang kanyang karakter, sa madalit salita, dapat may magandang huwaran. Magandang huwaran. Diba? Gandang pakinggan. Ano nga, diba, Bongo? O, ito. Para kay Senador Bongo, matanda, frail, fragile at harmless na si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang panagutan ang responsibilidad nito sa pagpapatupad ng war on drugs noong ito pa ang presidente ng bansa, kung saan tinaya ng human rights groups sa halos 30,000 ang nasawi sa anti-drugs operation extrajudicial killings. So hindi dapat managot si Digong ayon kay Bongo dahil matanda na, ampol. Nako, anak ng katakot-takot. Bongo, hindi bata yan, hindi lisensya ang katandaan para hindi managot dito sa tinatawag na Crimes Against Humanity. Anong klase yung mga katuwiran mong yan? Lumang tugtugi. Ito pa, nasa dahig Netherlands si Duterte, 80 years old at nakatakdang litisin ng ICC sa Crimes Against Humanity charges kaugnay na mga patayang naitala una sa Davao City at kalaunan sa buong Pilipinas simula November 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019. Ito pa, matatandaan sa initial appearance ni Duterte sa pamamagitan ng video call, pinabulaanan ng ICC presiding judge Lolia Motok ang sinabi na noong ay tumayong abogado ni dating Pangulo, si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medaldea na si Duterte ay may debilitating medical issue, hard of hearing, and proof of sight. Ginidemotok sinuri ng doktor ng ICC si Duterte at kinumpirmang fully mentally aware and fit para umarap sa korte. Paano na yan? Damay o si Bongo dito, mga kaibigan. Kaya nasabi ko na damay si Bongo dito sa ICC. Ay nagsalita na po ang ICC. Doktor ng ICC nagsalita na din. Ang kampo ng ICC nagsalita na din na ang pinapalabas ng kampo ni Digong Duterte at pinapalabas din, nagdadrama si Digong Duterte at nagdadrama din itong si Bongo. Matanda na yan, may sakit si Digong, hindi dapat litisin. Ang sabi ng ICC ay ito, Digong, the International Criminal Court, Dr. was of the opinion that you will fully mentally aware and fit. Ay maliwanag ko dito. Giniit ni Motok sinuri ng doktor ng ICC si Duterte at nakumpirmang fully mentally aware and fit para humarap sa korte. Ayan po mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, naka-flash sa screen. Iyan po ang ICC, yan po si Bongo, iyan si Digong Duterte, mga kaibigan. So ang maliwanag mga kaibigan dito ay ito nga pinapakalat ni Bongo ng kampo ni Duterte at mismo ginagawa ni Duterte na nag-aarti, nagdadrama, ay pinapakalat din ho ni Bongo na talagang may sakit at hindi pwedeng ikulong, hindi pwedeng litisin itong si Digong ayon kay Bongo dahil matanda na at marami pang rason. Nandyan ho, ibinahagi ko sa inyo. Sinagot ngayon ng ICC. Sabi ng ICC, hindi. Ulitin ko. Sinuri ng doktor ng ICC si Duterte at nakumpirmang fully mentally aware and fit para humarap sa korte. Yari ka, Bongo.
O ano ka ngayon? Kaya itong maliwanag mga kaibigan, Senador Bongo, damay dito sa ICC at nagsalita na ang ICC tungkol dito sa pinapakalat ni Bongo na may sakit itong si Digong Duterte. Isang pawang pagdrama lang ang ginagawa ni Bato. Ni Bongo. Sorry, not Bato, ni Bongo at ni Duterte. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpak.